Paano nga ba napalago ang negosyong sa bahay lang unang nabuo? Mula sa maliit na kusina, malalaking kawa na ang lutuan, ang dating produktong mabibilang lang sa kamay, patong-patong na crates na ang kayang i-deliver kada araw. Ang 6 digits na kita kada buwan, maning-mani lang sa negosyante at vlogger na si Jason Guevara aka J-Tripper. Abalang-abala ang lahat sa paggawaang ito sa Pandi, Bulacan. Sabay-sabay iniluluto sa naglalakihang kawa ang nasa halos 100 kilo ng mga sangkap. Habang sa kabilang silid, mabilis ang galaw ng mga kamay sa pagbabalot ng mga order. Araw-araw ganito ang tagpo sa paggawaan ni Jason ng nakagarapong kagikit o yung ulam na toppings ng pastil. So, sinimulan ko to nung year 2024. Naisip ko na hindi pang forever na pwedeng pagkakitaan yung content creation. That time kasi, pauso pa lang yung chicken pastil. Siya yung naisip ko na pwedeng gawin. Ang ganda eh. Ilagay mo sa jar, pwede nang makarating sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mabilis na pumatok ang produkto ni Jason para kasing teleserye na inaabangan ng kanyang mga follower ang update sa kanyang business. Vlogs ang ginamit niyang panghatak ng mga suki. Sa kanyang mga contents, ibinibida ni Jason ang latest sa kanyang negosyo. Aba umabot pa nga sa 4 na version itong pagluluto ko ng chicken pastil bago ko ma-finalize itong recipe na ginagamit ko sa ngayon. Mula sa pausbong na negosyo noong day 1 pa lang, hanggang ngayong growing na ang business. Kung sa online ka magtitinda, kailangan talaga yung online presence mo. Kasi mas sustainable siya eh. Kaysa yung magbabayad ka pa ng ibang tao para i-promote yung sarili mong produkto. Parang kasama ko sila dun sa journey ko. Kasi nakikita nila, nasubaybayan nila kung saan ako nagsimula. Ipasisilip sa atin ngayon ni Jason kung paano inihahanda ang kanyang nakagarapong kagikit. Ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagluluto namin ng chicken pastil in a jar. Let's go! Magigisa muna ng sibuyas, bawang, sili at luya. Sunod na inihalo ang hinimay na pinakuluang laman ng manok. Nakakaubos daw sila ng halos 50 kilo ng manok kada araw. Hahaluing mabuti ang ginigisang karne bago timplahan ng mga pampalasa. Isusunod na rin ang oyster sauce at toyo. Huli ibubuhos ang suka at saka pa kukuluin. Kapag nanuot na ng mabuti ang mga ricado, ililipat na ito sa canning station. Dito, mano-manong pupunuin ng kagikit ang mga garapon. Pasisingawan ang mga nakagarapong kagikit sa loob ng 15 minuto. Saka 1 oras namang ilalagay sa pressure canner. Dito raw masisigurong mas malinis at hindi agad mapapanis ang kagikit. Kapag nalagyan na ng label at plastic seal ang takip, ready for delivery na ang deboting kagikit. Mayroon 3 flavors ang produkto ni Jason. May regular, spicy at extra spicy. Sa pagkain Pinoy, bukod sa lasa, convenience ang bet natin. Gusto natin yung nababaon o madaling kainin kahit saan. At syempre dapat mura. Ganyan ang konsepto ng tradisyonal na pastil. Sinasabing sa Maguindanao na imbento ang pastil. Mura at simple ito kaya pumatok sa masa bilang agahan. Ang pastil nakabalot sa daon ng saging. Madali itong bitbitin at kainin. Bago maging content creator, nagpalipat-lipat muna ng trabaho at negosyo si Jason. Mula sa pagiging empleyado, real estate at call center agent, at pagtitinda sa palengke. Sinusubukan kong business, puro failure eh. That time, 25,000 na lang yung natitirang pera ko sa bangko, isinugal ko. Ibinili ko siya ng action camera, tsaka second hand na laptop. Motovlogging ang una niyang ibinidang content. Nahinto siya saglit sa pagko-content noong 2020. Pero hindi nagtagal ay bumalik muli si Jason sa kanyang hilig. Para pandagdag kita, dito na nabuo ang pagbebenta niya ng nakagarapong kagikit. Sinimulan ko to, gamit lang yung mga sarili kong gamit sa bahay. Siguro nasa 10,000 ang kinailangan kong pera, less than 10,000 para makapagsimula ako sa business na to. Nung nag-uumpisa si Jason, nasa 6 na garapon lang daw ang kaya niyang gawin.
Pero nang humakot na ng mga suki matapos ang 2 taon, times 10 na ang kaya nilang magawa. Umaabot na raw sa higit 600 garapon ang kanilang nagagawa at naibebenta kada araw. Pumapatak na rin ng 6 digits. Yung 6 digits na kinikita ko yun, halos binabalik ko lang din sa business eh. May napundar na rin akong mga properties. Nakabili na ako ng lupa. Future plan ko na JTK Factory. So yun yung ultimate goal ko. Ang success na nakamit ni Jason, gusto na rin niyang ibahagi sa iba. Kung may dapat daw mabigyan ng bagong pagkakataon para kumita, yan ang dati nilang tauhan, ang katukayo niyang si Jason. Nag-start ako sa kanya as production worker. Ano po, nagluluto po kami ng pastil, kami po yung nagpa-process kung paano ilagay sa jar. Pero ilang buwan lang ang nakalipas, tumigil si Jason sa pagtatrabaho. Marami raw kasi siyang nagagawang mali sa production at minabuti na lang na umalis. Sinubukan naman niyang maging delivery rider. Ayun po, sa ngayon po dahil sa taas po ng petrolyo, masasabi ko pong hindi po talaga sumasapat. Noong araw na yon, may booking na natanggap si Jason at mukhang espesyal ang lugar kung saan niya kukunin ang delivery. Ito yung reseller package na pwede mong gamitin pang additional kabuhayan mo. Ang halaga nito per jar is around 162 pesos mo siyang makukuha sa amin. And then pwede mo siyang ibenta ng around 202 to 212 pesos. Sino naman kaya ang magiging buena mano ni Jason? Ito po yung papadeliver. Okay po. Ay, ma'am, may inaalok po pala ang ma'am. Meron po ako binibentang chicken pastel po, extra lang naman po natin. Bago ito niyo pong i-dry. Sige po. Nakabenta agad si Jason. Ang tagumpay na mayroon si Jason ngayon, parang ang kanyang produkto rin. Maproseso at mahaba ang pinagdaanan para masiguro ang kalidad.